ating mga viewers, kasama na yung mga DDS trolls. Ayan, dami ngayon, nakabang. Okay, Sen, bago natin pag-usapan itong mismong impeachment hearing sa House of Representatives, pinakabagong balita ngayong araw na ito. May grupo ng mga abogado, ng mga pro-Duterte, ang humihiling sa Supreme Court na mag-issue ng TRO para mapahinto yung impeachment hearings. Ano po ba tingin niyo rito? Ako, ang tingin ko rito, maliwanag na nagpapanik na. No? At hindi lang yan in isolation. So, itong panawagan nila na TRO, so ito na, ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila, sa April 14, magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin, continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Yun. Then, hindi lang yan. Before that, makikita nyo yung mga ibang mga talking heads nila, talagang nananawagan na wag na raw muna mag-impeachment at unahin daw muna itong oil crisis. Ang sinasabi ko nga dyan, yung disenyo ng ating gobyerno ay supposed to be mag-multitask ito. Dapat yung government by design, 3 branches of government ito, should be able to absorb various problems happening simultaneously. So yan yung multitasking. At to be fair sa Kongreso, inuna nila yung pagpasa yung pag-suspend ng excise tax. So kumaga, inuna din nila yung legislative work na yon para wala nga masabi na hindi pinaprioritize yung crisis. Tapos itong Marcos administration naman, nag-shoot out sila ng national declaration ng national emergency declaration at nag-layout sila ng iba't ibang mga policy alternatives para ma-address yung crisis. At itong yung iba pang sinasabi nila, talagang ito na nga, may 18 ex-soldiers ito, pang-divert. So lahat na ginagawa para lang mapigilan yung paglalabas ng katotohanan sa mga susunod na hearing sa House. Okay, pero ikinagulat niyo pa ba itong petition dyan sa Supreme Court? Although I'm not sure dahil hindi naman mismong petitioner dito ngayon si Vice President, hindi pa. Kanina kausap ko po si Justice Carpio, sabi niya baka malamang hindi patuloy ng Supreme Court yan dahil walang standing o walang nexus. Dahil hindi naman sila impeached officials o ini-impeach, hindi po ba? Pero kinagulat niyo pa ba yan? Mukhang yun nga mukhang they're doing everything not to hold a trial or hearing of any sort kung saan ilalabas o pwede mailabas yung mga ebidensya, hindi po ba? Alam mo Christian, ito kahit sabihin natin wala silang standing, pero ito na yan ay mga fino-float, mga trial balloons leading to an eventual stoppage of the hearings para nga ma-preempt yung paglabas ng ebidensya. At ang impormasyon ko ay yung mga former Duterte officials, cabinet at pamilya mismo ang tumatawag sa mga ilang miyembro ng hudikatura ng Supreme Court at talagang naniningil ng utang na loob para lang mapigilan itong trial na ito. Okay. So April 14, mukhang magkakalabasan ng ebidensya dahil nag-issue na ng mga subpoena itong House Justice Committee. Kayo po, I understand ay nakatakda ring tumistigo. Can you talk about it? Hindi pa sa April 14 kasi yan ay yung tungkol muna sa confidential funds. Yun muna ang tatalakayin nila. Tapos ako naman naimbitahan doon sa parte ng complaint, yung allegation na ill-gotten wealth, non-declaration sa SALN. Tapos yung involvement ng Duterte family, kasama na si Sara, doon sa illegal drugs. So lahat yon ipepresenta ko as pag-provide ng context para din yung magiging basis eventually ng pag-validate ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para ma-confirm yung allegation ko. Kasi ang claim nila dito ay fishing expedition. Although base sa conversation ko po with Congressman Terry Redon, hindi raw ito fishing expedition kasi maliwanag ko ano yung mga dokumentong hinahanap. Okay? Yeah. Hindi yung tipong bahala na si Batman kung anong hanapin dyan. Pero yung sa inyo po, matagal nyo na sinasabi ito itong bank accounts, di ba? 2016 pa lang. Okay, what would be new here in terms of, let's say, documentary evidence that might be or should be presented dyan po sa Kamara?
So after ko i-present, based dun sa mga nakalap ko nga ng mga dokumento na yun, no? So just to reiterate lang para maliwanag, ang nakita natin doon, may pera si Sara Duterte personally and jointly with Digong at ni Mans Carpio ng mahigit 2 billion pesos. So yan yon. Yan Okay. hindi nakadeklara doon sa salin niya. Tapos doon sa same set of documents na nakuha ko, na discover namin, nakita namin doon na bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, si Pulong, Sara, Baste, Hanilet joint with Kitty ay tumatanggap ng dividendo every 6 months mula sa isang drug lord. Ang total nitong natatanggap nila ay 40 to 50 million every 6 months. So nakalagay yan doon from 2011 to 2013. At ito ay nakita ito doon dahil manager's check yung binibigay sa kanila. Nasa pangalan mismo nila. Manager's check na ini-encash nila. Kaya ito ay mahirap malusutan. Yan ngayon, ito ang shatter ng myth na totoong galit sila sa illegal na droga kasi ito mismo tumatanggap sila ng payola mula sa isang drug lord. At nangyari ito 2011 to 2013 while Sara Duterte was mayor of Davao City. Diba? So no matter how you look at it, talagang illegal yon. At ito naman, ipinipresenta natin, sasabihin kasi, nangyari naman yan before she became vice president. Hindi, kasi itong ill-gotten wealth, tapos non-declaration sa salin, tuloy-tuloy ito continuing crime ito, ika nga. Diba? Tapos, it will also establish a pattern of behavior. Kung ganito siya ang kakurakot noon, therefore, hindi tayo dapat magugulat kung kurakot siya ngayon. Yun. Tapos, after ko nito ma-present, ito ay kinonfirma na nung dating overall deputy ombudsman, Arthur Carandang, sa ombudsman, na sinasabi niya parehas yung nakalap kong dokumento at yung nakuha niya mula sa Anti-Money Laundering Council. So, after nun, ito ngayon ang magiging basihan para i-presenta yung AMLAC to confirm everything. At ito yan, Christian. Hindi ito yung pagkakinuha kasi yung sa AMLAC, current yan. Makikita nila yung mga nangyari pang mga transaksyon after 2016 kasi yung nakalap kong dokumento 2016 lang So hanggang present makikita yon. So baka mas malaki pa ang madidiscover natin doon sa ipepresenta later on. Sir, clarify ko lang po. Yung binabanggit nyo kanina, 2 billion pesos in personal and joint accounts by Sara Duterte allegedly with her husband tsaka sa kanyang tatay. Halaga po talaga ito, hindi ito yung transactions lang. Talagang ito po yung naging deposito? At anong taon yung cover nito? Ang ginawa namin pag-account is withdrawals Lumalabas series of withdrawals. Kung nagwi-withdraw ka ng ganitong halaga na ang total mo is mahigit 2 billion, ibig sabihin, tapos wala namang deposit in between. Kasi chronological yung transactions Ano mga taon? Pagka from 2006, I'm not sure, 2006 hanggang 2016 nung kampanya. Period. Okay. Oo. So yan yung nakita doon. Tapos, ngayon, pagka kinuha yan sa AMLAC, yun ang basis. At remember, ano yan? Exemption yan sa Bank Secrecy Law, ang impeachment. At impeachment, dinefine na ng Supreme Court na yung pag-initiate ng impeachment process ay nagsisimula dun sa pag-refer sa committee. So, ibig sabihin nun, nasa proseso na tayo. Kaya hindi nila pwedeng ma-argue na ang impeachment naman ay dun sa trial. No, hindi dinefine ng Constitution yan, ng Bank Secrecy Law yan, kung hindi impeachment. Ngayon, ang mangyayari, yung current ang ipepresenta ng AMLAC. So makikita pa natin yung mga naging transaksyon na pumasok na pera sa kanila from 2016 hanggang present. Why are you so confident with your evidence? Kasi you've been talking about this since 2016. Gaano ka-solid po? Para sa understanding ng mga viewers natin. Gaano ka-solid yung pinangahawakan ninyo? Kasi malaking risk din ito, no? Kasi kung buksan yung bank accounts tapos wala namang palang makita, binabanggit ko nga before sa programa, isasabog to sa mukha ni Sonny Trillanes. So why are you so confident about your evidence? Marami po tayong mga ginawang paraan to validate the information.
'Di ba kung maalala ninyo, nung nilabas ko yan, may mga nagdeposito ng mga private individuals dun sa account. At pumasok, 'di ba? Pumasok, dinipositohan, so active. Tapos nung naipit si Duterte mismo, inamin niya na meron daw siyang more or less 200 million pesos doon. O ito na ngayon, hinamon niya ako na magkita dun sa BPI Julia Vargas branch. Tapos pinatawag yung supporters niya na pagka pumunta si Trillanes doon, batuhin niyo ng kamatis para kuyugin daw ako. Akala niya hindi ako sisipot. Sumipot ako doon, sinalubong ko yung supporters niya. Ando doon pa nga dati yan, hindi pa senador si Senador Robin Padilla. Ando doon siya noon. Sinalubong ko yan sila doon. Tapos, kausap namin, ang pinadala niya, si Panelo, hindi siya ang humarap. So si Panelo, kausap namin yung bank manager nung Julia Vargas. Sabi niya, kung meron kang special power of attorney, ibibigay niya yung statement of account para makikita mo na yung transaction history doon. Ang sabi ni Panelo, hindi yan ang hinihingi ko. Kailangan certification daw na hindi lumagpas ng 200 million pesos yung account. Naalala ko ngayon, nag-iba. Oo. So, humaharap pa sila sa media. Andito ako, humarap daw siya. Sabi ko, magbibigay na yung bank manager ng ora mismo. Kaso certification ng hinihingi niya, ayaw niyang kuhanin. So 2 weeks after para makukuha. By then, tapos na eleksyon. Ngayon, ang tanong, sa media, naipresenta ba ni Panelo yung certification na yun? Hindi. Kasi, paano nga ibibigay yun? Lumagpas nga ng 200 million. Kahit na yung 200 million na yun, ano pa rin, hindi pa rin nila na-declare. So these are the obvious indications na tama yung nakuhang dokumento. So, yun na. Eventually, ilang beses na pagkakataon na hinahamon siya, pakita mo, pumirma ka ng waiver. Yung latest nga yung sa Quadcom, hanggang doon sa dulo, hindi niya pinipirmahan yung waiver. Yan po yan. Okay. So pero kailangan pa rin syempre ng cooperation dito ng AMLAC, no? And I don't think that's optional on the part of AMLAC kung ipasabina ito ng House Justice Committee unless magkaroon ng TRO, hindi po ba? Yes. Yun na yun. They will have to comply with the subpoena Duces Tecum ng House Committee on Justice hearing this as part of the impeachment process. Ngayon, itong Duterte camp, for sure, they will now resort again sa mga legal means, legal technicalities para mapigilan yung paglabas na yun. Pero how long can they avoid this from your perspective? Kasi last year, di ba, sinabi nila, hindi kami nabigyan ng due process, kaya dumulog kami doon sa Supreme Court. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon para silipin yung mga ebidensya di umano laban sa amin. Ngayon mayroong pagkakataon sa House Justice Committee, yun pa rin yung kine-question sa Supreme Court. Due process naman. Kaya sa ordinaryong pagtingin, ano ba talaga kuya? Sabi nyo, due process dati. Ngayon, binibigyan kayo. Ayaw nyo rin. I mean, how long can they evade this idea or reality that they should answer this allegation squarely? Alam mo, Christian, the answer to that question is in the hands of the Supreme Court. Kung magpapagamit sila, magpapakasangkapan sila sa pagtatago ng katotohanan, yun. Talagang mangyayari yun. Pero to drive yung point mo kanina, ang reklamo nila last year, hindi naman daw nagkaroon ng due process sa House. Ngayon, ang argumento nila, wala daw sa Constitution yung mini trial sa House. Kailangan daw diretso na sa Senado. Nakita mo yung mga legal gymnastics nila, nagtatumbling-tumbling na para lang maiwasan yung katotohanan.